Magandang umaga po mga kapudi. Ngayon may po-order na naman po tayo kay Joanne uli ng Dubai siya. Meron tayo dito 5 kilong kaldereta na pork ribs. Ayan. So kompleto na yung isang cup niyan. Patutuyuin ko na lang at dagdag lambot pa. Ayan. Kaya nandyan na yung mga gulay. So ayan, palambutin na lang ng konti. At patutuyuin na lang po natin. At ito po si Mr. Yan, mayroon po kasing order din si Joanne ng lechon ulo. Ayan. Alin? Bubabakbak na? Alin? Dito na ba? Ayan o. Ito na o. At ito pa po yung ating inihaw na hito, 2 kilo. So tatluhan ang 1 kilo. Meron po sanang order si Joanne na Tagalog na manok. Ang problema ay nilikot namin yung buong San Roque. Mayroon po sila, yung iba ayaw magbenta kasi mailap po nakadapo daw po sa puno, uhulihin pa nila. So meron naman nag-text ngayon ay Mister. Yung po yung nagtatrabaho siguro sa SM kasi po may pinuntahan kami kahapon. Wala pa yung bata. So sabi po ay mga bandang 9 o'clock to 10 pa yung uwi. So ngayon nag-chat siya bandang 6:30. Sabi ko kung aabot ng before 7 na mahuli at dali na dito pwede. Pero pag 8 hindi na kasi babalahibuhan pa po yun. Tapos pakukuluan po yun ng matagal. So hindi ko po siya pinipressure cooker. Pinakukulo ko po siya, pinalalambot po sa kalan sa mahinang apoy para yung linamnam ng sangkap at ng manok ay nandoon. Iba po kasi yung lambot pag sa pressure cooker tapos adobo, parang hindi mo mananamnam, ganon. Iba po yung pinatuyo mo ng dahan-dahan at pinakulo mo ng dahan-dahan. So yun po. Yan, bukod po sa kaldereta ay meron po tayong chop suey. Ayan, may bisita po kasi ngayon si Joanne na kanyang mga business partner. Ayan, ang gamit namin sa pagpapalambot ng kaldereta ay yung kalan de use oil. Ayan. Pwedeng malakas ng malakas, pwedeng hinaan. So, kailangan kasi pagka mga gulay high fire para hindi siya ganun kalamog, lalo na kumaramihan. Ayan, si Doktora po, binabantayan ni Brownie. So, maagang gumising si Doktora at siya po yung nagbalat po ng itlog ng pugo na aking pinakuluan at ito siya na nagtatanggal ng bituka ng hipon at yung mga galamay niya. So ayan, aga niya gumising yan. Thank you very much kay Doktora. Ay, mag-thank you ka pala kay Ma'am kay Ate Gemma doon sa binigay sa yung pambaon. Thank you very much po kay Ate Gemma sa 500 po. Ayan. Thank you po at kay Kuya Roy. Ayan. Ayan mga kapudi yung ating salsa ng ulo. Ayan. So ako po pagka ganun ay mantumaso request sa akin ni Joanne ay gawa ko na lang din daw. Ayan. Yun. So, ayan. Magre-repack na tayo at ready na para i-deliver. Ito na po mga kapatid yung ating i-deliver. Ayan. Yung ating chop suey na with hipon at itlog ng pugo. Ang ating kalderetang baboy at ang ating iniyaw na hito. Ayan. Tapos, ito yung ating homemade salsa at ito na ang ating lechong ulo, mga kapudi. So, yun. Pag-i-deliver na po kami. Magandang umaga po mga kapudi. Ngayon naman ay, nagluluto ako ng native chicken. 3 po uli. Supposed to be ito kasabayan ng order ni Joanne kahapon. Pero ang nangyari po kasi biglaan. Alam niyo naman yung mga manok na Tagalog ay may ilap, nakakawala. So, kailangan palipasin muna yung gabi bago mahuli. So kahapon nag-message po yung isang kabarangay namin na yun nga, may inaalok siya na 3 manok dahil naghahanap na kami 3 manok. So marami kami pinagtanungan, umiikot kami sa buong San Roque, naka-tricycle kami mister bago mamalengke na ang mga gulay nung gabi. So ang nangyari, nag-message kahapon yung may-ari ng manok, meron niya raw siyang 3. Siguro yun yung nagtatrabaho sa SM kasi sabi po may nagtatrabaho sa SM, kaya lang gabi na nga po yung uwi niya. So, ang nangyari, nag-message siya kahapon ng around 6:30 na meron niya raw siya 3 manok. Sabi ko, dalin na
bago mag 7. Kasi kung aabot ng 8, hindi nakakayanin. Kasi po, babalahibuhan pa. So, hindi ko alam kung bata yung manok o matanda na. Kasi yung nakaraang order ni Joanne, napakatagal ko po yung pinakukulo through calandius oil. Kasi ako po, hanggat maaari, hindi po ako nagpe-pressure cooker kung hindi naman madalian. Mas masarap po kasi yung lambot ng dahan-dahan kahit sa uling pa yan o sa kalan o di gasol. Basta po dahan-dahan para po ma-absorb. Yan, kumukulo na yung ating para po ma-absorb ng mga karne gaya ng manok o baka or baboy yung mga flavor ng ating inilagay kasama nila. Halimbawa, let's say kaldereta, ayan, adobo, ma-absorb ng laman nilang mabuti yung mga sangkap ng toyo, suka, kalamansi, or tomato sauce, ganyan. So, ito na po siya. Kaya lang mas bata po ito. Kaya madali lang po lumabot. Kaya ito, 30 minutes ko pa lang siya mula ng ginisa ay nakikita ko yung paa niya medyo umihiwalay na sa buto. So, ayan na po. Kung nakikita nyo ito po ay, ayan pa, si Tabi po ulit sa hindi kumakain ng dugo. Dugo po ng manok yan na nilagyan ni Mr. ng kanin. Ayan. Pero, pwede naman kung walang kanin yan o bigas. Dahil adobo naman, karaniwan lang naman po nilalagyan ng kanin kung halimbawa ay i-aros kaldo. Pero nauso na nga po dito sa amin na nilalagyan ng kanin kahit na sinampalukan or sa tinola inihahalo. So sabi ko kay Joanne ay meron po kaming nakitang 3 Tagalog na manok, kaya lang hindi na nga po aabot dahil mga 7 na or 8 na nga nag-reply uli yung na sabi niya uhulihin pa ho niya nga dahil nga minsan nasa puno nakadapo. So sabi namin next time na lang, sayang. So sabi ni Joanne pwede naman na ngayon kasi paalis na po siya at babaunin na lang daw po niya pabalik sa abroad. So eto, maaga namin niluto at gagawin kong adobong tuyo. Yun nga lang, wala siyang mga bahay guya itlog kasi nga bata po yung manok. Ang kailangan lang madali siyang maluto. Tapos, medyo matataba po ang laman niya compared po dun sa nabili namin na matataba din yung laman pero hindi siya ganun ka dahil medyo may edad na nga yung manok dahil nakita naman natin nangingitlog na. So, ayan. At ito po ay magto-toasted muna ng garlic para pang toppings po natin sa ating adobo. Mas masarap po. Marami na pong bawang yung ginamit ko dyan sa paggigisa at sibuyas pero lalagyan pa rin natin ng toppings na toasted garlic po para mas masarap. Ayan, luto na at adobong tuyo na yung ating native chicken. Kaya medyo nagpapagpa mga kapudi. Ayan. So, ipapak muna natin siya sa tub. Ayan, meron akong tub dito na 1000 ml na bilog. So, doon natin siya ilalagay at lalagyan natin ng toppings na bawang at yung ating dugo ay i-slice natin, itatoppings din po natin para hindi siya madurog kung halo kayo. So, mapapasin nyo, ayan, humihiwalay na yung laman sa pakpak at yung kanyang paa ng manok ay, ayan, humihiwalay na rin yung buto. So, batang-bata yung ating Tagalog na manok. So, ayan, nagto-toasted ako ng 3 buong bawang na medyo pinipit ko lang para lalong sumarap yung ating adobo. Alam niyo naman ang adobo lalong sumasarap dahil lang sa bawang yan, hindi po sibuyas. Ayan, kahit nga po mag-adobo kayo ng bawang lang, walang sibuyas, masarap pa din. At ito na po yung ating nalutong adobong native chicken. Ayan, musok-usok pa. So mamaya ay ipapak po natin yan sa tub na 1000 ml na pabilog. At itatapis ko yung bawang pati po itong dugo na may bigas na naging kanin. I-slice po natin yan ng maliliit. Ayan. So balik tayo dito sa bawang. Iantay lang natin siya matoasted. So hihinaan ko lang siya. Ito po nilagay ko hindi pa ganong mainit yung mantika pero pinainit ko na kawali. Mas maganda daw po kasi na nilalagay yung mga bawang o sibuyas hanggat hindi ganong kainit yung mantika. Kasi basta nilagay natin at mainit na mainit yung mantika, nagba-brown na po siya agad, hindi po nare-release yung flavor at yung aroma ng ating bawang at sibuyas sa mantika. Dapat po ay parang sa pagpapakulo, slow cook po. Ayan, mabagal na proseso. Yan, nakita nyo, medyo toasted na siya. Pinatay ko na yung apoy dahil continuous cooking po yan.
Ayaw naman po natin pumait yung ating bawang. Oh, Diyos ko, napakabango. Bawang pa lang, ulam na. So, ito po, pwede natin papakinto. Kaya lang minsan po, share ko lang sa inyo, no? Nagpapak po ako ng ganyan. Siguro hindi pa siya ganun toasted, kaya ganun. Pinapak ko ng pinapak yung bawang kasi gumawa ako ng... Nagpapak po ako ng ganyan dahil naggawa po ako ng binusang mani. Yung tinatawag nating adobong mani. Parang nagasgas yung lalamunan ko, sumakit. Hindi ko alam kung dahil hindi pa totally luto yung bawang, so medyo mainit pa siya sa lalamunan. Unlike nung toasted na, wala na siyang ganong katas, dito ba? So ayan, i-ready na po natin. So ayan mga kapudi, naka-ready na ang ating native chicken adobo at ayan, takpan na natin at pwede na siyang i-deliver. So yung bawat tab ay pinilit ko na may madalawang paa, isang ulo, may leeg, dalawang pakpak, isang atay, isang balon-balunan para bang ang isang tab ay mukha lang siya mali pero 1000 ml po ito ay parang isang buong manok. So kasi kung pipilitin ko hatiin sa dalawang tab, parang feeling ko aapaw nga yung dalawa, so tatlo talaga kasi siya. So para isang kain, isang bukas ng isa. Sayang naman kasi kung dalawa tapos hindi mauubos, di po ba lalo na kung ipo-frozen siya. So yung adobo naman ay habang tumatagal ay sumasarap po. So ayan mga kapudi, nakaluto na tayo.